Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2841. Gayunpaman, si Vincent ay higit na hindi napahanga sa lahat. Sa sandaling iyon, siya ay lubusang nabaliw. Napabuntong hininga siya habang patuloy na gumagalaw ang kanyang mga kamay, na bumubuo ng selyo. Pagkatapos nito, isang napakalaking ibon na may 3 paa ang lumitaw sa kanyang likuran. Ang ibon ay natabunan ng apoy. Ito ay hindi bababa sa 2 beses sa laki ng isang pinalapot ni Vale. Iyon lang ang patunay na hindi nagmamayabang si Vincent kanina. Talagang hindi kalaban ni Vale si Vincent. Kung si Vincent ang kalaban ni Cody kanina, hindi sigurado ang mananalo. Tinansya ni Jackie ang mga bagay-bagay sa kanyang puso, at naramdaman niyang halos magkapantay silang dalawa. Ang pag-iisip ay nag-flash sa kanyang isipan habang si Vincent ay umuungal na galit, na parang isang diving eagle habang sumusugod siya kay Jackie. Hinampis ng init ng alon si Jackie bago pa naroon si Vincent. Ito ay hindi kapani-paniwalang mainit, sapat na para sa init upang masira muli ang espasyo sa kanilang paligid. Si Jackie ay nasa gitna ng mga alon ng init. Nakaramdam siya ng kapangyarihan na makapagpapailaw sa kanya, palapit ng palapit. Nanatiling kalmado si Jackie habang gumagawa siya ng selyo. Ang 80 soul swords ay nakondense niya sa isang iglap, at lahat ng mga ito ay pinagsama sa isang malaking talam na sumanib sa kanyang kulay abong talam. Na-perfect na ni Jackie ang Destroy the Void. Kaya naman wala siyang pakialam na kaharap niya ang isang inner disciple ng isang ika-8 grade clan. Kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, maaaring maakit niya ang atensyon ng iba. Kaya, gumamit siya ng 20 mas kaunting soul swords. May narinig siyang sigaw sa tabi niya. Ang ibong may 3 paa ay nagtaas ng ulo. Ang nag-aapoy nitong mga mata ay nakatingin mismo kay Jackie. Lahat ng nakapaligid sa kanila ay nakatingin ng nanlalaki ang mga mata, natatakot na makaligtaan ang anumang bagay na kawili-wili. Gusto nilang makitang naluluha si Jackie at makitang tuluyang natapakan ni Vincent si Jackie. May nagsimulang sumigaw, talagang sinusubukan nitong gayahin si Cody. Nakatayo talaga siya sa pwesto. Talaga bang sinusubukan niyang salakayin ang mga mahihinang puntong iyon? Wala siyang bilis na gawin iyon, at wala rin siyang kakayahan. Saan niya nakuha ang lakas ng loob niya? Tama na yan. Isa lang siyang ignorante na bumpkin ng bansa. Naisip niya na maaari niyang kopyahin kung paano nagtagumpay ang ibang tao, hindi pinapansin ang kanyang sariling kakayahan. Si Cody ay nanalo dahil sa kanyang napakabilis na bilis at ang katotohanan na naabot niya ang lahat ng mga mahinang punto ng napakabilis. Ang mga walang lakas na gawin iyon ay walang magagawa kahit natamaan pa nila ang mga mahihinang puntong iyon. Isa lang ang dahilan niyan. Ang mga mahihinang punto ng gintong ibon ay nagkakahalaga lamang ng anumang bagay sa mga kamay ng malakas. Ang mga mahihina ay hindi makakayanan ng isang malakas na suntok sa ibon kahit na alam nila kung saan tatama. Sa ngayon, marami sa kanila ang sumang-ayon sa damdaming iyon. Kung ginagawa ni Jackie ang inaasahan nila, siguradong matatalo si Jackie. Siguradong pahihirapan din siya ni Vincent. Sabi ni Vincent na puno ng excitement ang mukha, patay ka na, brat. Hanggat tinamaan ka ng ibon, kahit ang Diyos ay hindi ka mailigtas. Kabanata 2842. Bahagyang tumawa si Jackie, hindi sumagot kay Vincent. Sa halip, hinawakan niya ang kanyang espada gamit ang kanyang 2 kamay at itinaas ang kanyang talim ng mataas, na nilalas mismo sa ulo ng ibon. Ang itim na slash ay maaaring walang anumang matinding pagbabago-bago ng enerhiya, ngunit ito ay bumangon mismo sa ibon. Muling sumigaw ang ibon. Nakikita pa ni Jackie ang hitsura ng panghahamak sa mga mata ng ibon. Ang ibon ay maaaring imahe lamang ng pamamaraan na pinalapot ni Vincent, ngunit dala pa rin ito ang emosyon ni Vincent. Pagkatapos ng lahat, ang pamamaraan ay isang middle stage earth technique. Tila naabot na ni Vincent ang ikalawang yugto ng karunungan, at hindi nalalayo sa ikatlo. Siya ay tiyak na isang panloob na disipulo na mas mataas pa kaysa kay Vale. Ang lalaki ay malamang na maging isang napiling disipulo sa maikling panahon. Tiyak na marami siyang potensyal. Sumagi sa isipan ni Jackie ang pag-iisip ng dumating ang Destroying the Void sa harap mismo ng ibon. Ang ibon ay nagluwa ng dagat ng apoy sa pang-aalipusta, ngunit ang slash ay tila hindi masyadong napinsala. Napangisi si Vincent at may pumasok sa isip niya. Gayunpaman, bago pa man maalis ang ngiti sa kanyang mukha, narinig niya ang isang alulong sa tabi niya. Hindi niya maiwasang tumangala para makita ang apoy na ipinadala ng ibon kanina ay nahati sa 2, na kumalat sa paligid. Ang slash ay dumaan mismo sa ulo ng ibon pagkatapos na ilunsad ng ibon ang pag-atake. Ang ibon ay sumigaw sa matinding paghihirap.
Kahit na ito ay nabuo ng enerhiya, naglalaman pa rin ito ng isang hiwa ng kaluluwa ni Vincent. Ang sumunod na segundo, ang sakit ng isang kaluluwang nawasak ay nawasak ang katawan nito. Nanlaki ang mga mata ni Vincent nang bumagsak ang ibong ipinagmamalaki niya na nanalo sa bawat laban nito. Ang itim, hindi mapagpanggap na slash ay naglalaman ng walang kapantay na kapangyarihan sa loob. Ito ay sapat na upang hatiin ang kanyang ibon sa dalawa. Ang kanyang diskarte ay nasira ni Jackie ng napakadali. Isang hampas lang ang ginawa niya para maging enerhiya ang kanyang ibon na kumalat kung saan-saan. Ang mga alon ng init lamang ang nagpatunay na ang pamamaraan ay naruroon kailanman. Nanlaki ang mata ni Vincent habang hindi makapaniwalang nakatingin sa eksena. Iniisip niya kung may nakikita ba siya. Paano kaya nangyari sa kanya ang napakawalang kwentang bagay? Ang batang iyon ay malinaw na isang alchemist, kaya paanong ang kanyang diskarte ay madaling nasira. Gumagamit siya ng middle stage earth rank technique, at nasa ikalawang yugto na ito ng mastery. Hindi malayong makumplito niya ang pangatlo. Si Vale ay wala sa kanyang paningin, ngunit nasira ni Jackie ang kanyang diskarte. Umiling-iling si Vincent, ayaw umamin na totoo ang kanyang nakita. Gayunpaman, bago pa man siya makasigaw ng anuman, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa ibaba upang makita ang isang kulay abong espada na tumusok sa kanyang dibdib. Isang alon ng matalim na enerhiya ang biglang nagsimulang mabulok ang kanyang katawan. Ang sakit ay naging sanhi ng pagkawala ng lahat ng katwiran sa kanya. Sa isang ingay ng daldalan, ang sugat ni Vincent ay nagsimulang maging itim at mabulok sa isang nakikitang bilis. Ang kanyang kaluluwa ay napunit kasabay. Kabanata 2843. Ang sakit na naging dahilan ng pagkabaliw niya. Naranasan niya ang iba't ibang mga pinsala noon, ngunit hindi ito naging kasing sakit ng naramdaman niya noon. Para siyang inihagi sa kaldero ng mainit na mantika at niluto ng buhay. Anong kapangyarihan ito? Bakit sinasaktan nito ang kaluluwa ko? Alisin mo na. Nakahawak si Vincent sa mga dayami ng sandaling iyon. Ang matinding sakit ay naging dahilan upang makalimutan niya ang lahat ng kanyang dating kay-abangan. Sinabi niya na ipapalimos niya si Jackie para sa kamatayan, ngunit ngayon ay humihingi siya ng awa kay Jackie. Isang ngisi ang pinakawala ni Jackie sa kanyang mga sigaw bago ito tamad na sinabi, hindi mo ba naisip na nagpapatawa ka talaga ngayon? Ikaw ang nagsabi na ipapalimos mo ako sa kamatayan kanina, pero ngayon gusto mo na akong palayain. Sa tingin mo gagawin ko? Hindi na gumagana ng maayos ang isip ni Vincent sa mga sandaling iyon. Nakiusap lang siya kay Jackie na palayain siya, mas mabuti pang patayin siya. Ang sakit ng kanyang kaluluwa na nabubulok ay labis na hindi niya kayang tiisin. Hindi pa niya naramdaman ang ganoong sakit noon at iniisip niya na kahit ang pinakamalakas na tao sa buhay ay hindi niya kayang tiisin ang pagpapahirap na iyon. Hindi pinansin ni Jackie ang lahat ng pakiusap nang muling tumahimik ang karamihan. Mula sa sandaling madali niyang sirain ang ibon hanggang sa tumusok sa dibdib ni Vincent sa isang hampas, nanlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon. Maliban sa pagkabigla, wala silang ibang naramdaman. Matagal bago sila mag-react sa nakita nila. May sumigaw ng malakas, sino ba talaga itong Jackie na ito? Siya ba ay isang piniling disipulo mula sa ilang angkan? Bakit ang lakas niya? Nakasuot ba siya ng damit ng alchemist para dayain ang lahat? Sino ang nakakaalam? Sa ipinakita niya sa atin ngayon, dapat ay disipulo siya ng isang mataas na antas ng angkan. No wonder naging sobrang harsh ang mga salita niya kanina. Kahit ako nagulat pero hindi naman talaga siya nagpapalabas. Talagang mayroon siyang kumpiyansa at kakayahan upang suportahan ito. Tikom ang bibig ng mga nanlilibak kay Jackie kanina ng mga sandaling iyon. Lahat sila ay natatakot na baka masyadong malupit ang sinabi nila kanina. Si Jackie ay talagang madaling makitungo kay Vincent. Panay ang sigaw ni Vincent sa paghihirap mula sa entablado. Nataranta ang mga alagad ng Compass Pavilion nang muling sumugod sa entablado. Sa ilang mga parangal lamang, 2 beses silang natalo, at ang parehong mga pagkakataon ay hindi kapani-pani walang nakakahiya. Lahat ng mayabang na salita ni Vincent ay ibinalik sa kanya, sobrang nakakahiya. Kahit anong pakiramdam ng mga disipulo ng Compass Pavilion, dinala pa rin nila si Vincent sa pinakamabilis nilang makakaya, novel drama. Kung tutuusin, tiyak na mapaparusahan sila kapag nakabalik sila kung wala silang ginawa. Gayunpaman, hindi mahuhusgahan ng arena na hindi na makakalaban si Vincent sa sandaling iyon, kaya't pinananatiling seliado nito ang entablado. Nagpatuloy si Vincent sa pag-ikot at pag-ikot sa matinding paghihirap sa entablado, na naging dahilan upang manginig ang lahat sa paligid nila. Inaasahan ng lahat na ganap na sisirain ni Vincent si Jackie gamit ang kanyang husay, ngunit talagang hindi kalaban ni Vincent si Jackie. Sila ay nasa ganap na magkakaibang antas.
Hindi ako makapaniwala na hindi ko ito nakita. Akala ko nagkukunwari lang yung lalaki, but I was just being ignorante. Ang ganitong talento ay magniningning kahit saang angkan man sila nagmula. Kabanata 2844. Hindi lang ikaw ang nabigong makakita nito. Walang sino man ang nakagawa dito. Matagal nang masakit si Vincent para sa wakas ay napigilan ang sarili. Nagpupumiglas siya habang nanlalaki ang mga namumulang mata para titigan si Jackie ng masama na para bang gusto niyang punitin si Jackie. Huminga siya ng malakas, pagkaraan ng mahabang panahon, hindi kita bibitawan. Tiyak na gumamit ka ng ilang masasamang trick. Hindi ka alchemist. Sa totoo lang, hindi talaga alam ni Vincent ang gusto niyang sabihin. Kaya lang hindi siya pinayagan ng kanyang dignidad na aminin na malakas si Jackie. Tumanggi siyang aminin sa kabila ng lahat ng ebidensya na nasa harapan niya. Umagos ang dugo mula sa kanyang mga sugat habang unti-unti niyang naramdaman ang pag-ubos ng kanyang enerhiya. Nagsimulang lumabo ang kanyang mga mata nang tuluyang bumagsak ang harang na may bitek. Ang mga disipulo ng Compass Pavilion ay sumugod at ibinalik ni Jackie ang kanyang talim ng malakas. Malakas na bumagsak si Vincent sa entablado at ang mga disipulo ng Compass Pavilion ay nagmamadaling tulungan siyang makatayo. Ang kanyang mga sugat ay mas malala pa kaysa kay Vale, kaya't ang kanyang buhay ay nasa panganib na. Sinubukan ng mga nakakaalam ng gamot na suriin ang kanyang pulso, at ang kanilang mga ekspresyon ay biglang nagbago. Tumangala ang lalaki at pinandilatan si Jackie habang sumisigaw, "How dare you? Sinubukan mo talagang patayin siya. Hindi ka ba natatakot sa paghihiganti ng aming angkan?" Bumantong hininga si Jackie sa mga salitang iyon, ganap na hindi nababagabag. Ayaw niyang makialam sa mga kalokohang iyon. Lumingon siya at tahimik na hinintay na mahulog ang token sa palad niya. Nakita ng alagad na iyon na hindi siya pinapansin ni Jackie, at agad na namula ang mukha nito. Bigla niyang naramdaman na parang napahiya siya nang tumayo siya at patuloy na sumisigaw kay Jackie, hindi ito malilimutan ng Compass Pavilion. Napakalupit mo sa pagkakataong ito, siguradong babayaran ka ng Compass Pavilion. Tandaan mo ito, novel drama. Bahagyang nakahinga si Jackie habang dahan-daang lumingon sa taong iyon. Ang taong iyon ay mukhang nagsasalita siya na may mataas na moralidad, at talagang kinasusuklaman ni Jackie ang mga taong tulad niya. Tuldok, kayo lang ba ang pinapayagang gumawa niyan? Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig yung sinabi sa akin ni Vincent kanina? Gusto daw niyang makasigurado na humingi ako ng kamatayan bago ako patayin. Siya lang ba ang pwedeng gumawa nun, samantalang ako bawal gumanti? Kung sinabi na niya na gagawin niya iyon, dapat ay handa na siya sa mga katulad na kahihinatnan. Nagdilim ang ekspresyon ng tao matapos marinig ang sinabi ni Jackie. Gayunpaman, ang taong iyon ay hindi kapani-pani walang mayabang. Ito rin ay dahil si Jackie ay may damit na alchemist sa buong panahon, na naging sanhi ng pakiramdam ng lalaki na si Jackie ay isang alchemist lamang. Nagtaas ng boses ang lalaki, "Stop trying to talk your way out of it. Tiyak na hindi ko kailangang ituro sa iyo ang halaga ng pag-iwan sa iyong sarili ng isang paraan. Ikaw ang nagpasya na kumilos ng walang awa, kaya huwag sisihin ng iba." Natawa si Jackie sa mga katagang iyon. Pakiramdam niya ay nasa ilalim niya ang grupo. Nag-act lang sila na parang mas magaling sila sa lahat dahil galing sila sa Compass Pavilion. Sila lang ang pinayagang tumingin sa iba ng may paghamak, at ang tanging pinapayagang tumawid sa linya kapag nakikitungo sa iba. Nang gumanti ang iba sa katulad na paraan, nadama nila na sila ay kinutya at gustong maghayganti ng ilang beses. Labis na kinasusuklaman ni Jackie ang ganoong ugali. Malamig niyang tiningnan ang taong iyon at sumagot, "Ikaw ang pinakamalaking biro na nakita ko. Sa tingin mo ba natatakot ako sa Compass Pavilion?" Kabanata 2845. Ang mga salitang iyon ay parang isang balde ng malamig na tubig ang ibinuhos sa taong iyon. Biglang napagtanto ng taong iyon na ang isang taong may talento ni Jackie ay hindi maaaring magmula sa isang maliit na angkan. Si Jackie ay tiyak na nilinang ng mabuti ng isang malaking angkan kung siya ay napakahusay. Maaaring hindi talaga natatakot ang lalaki sa Compass Pavilion. Pakiramdam ng taong iyon ay parang may malaking bato sa kanyang dibdib, pinipigilan ang kanyang paghinga dahil wala siyang masabi sa sandaling iyon. Napatingin si Jackie nang tumigas ang mukha ng taong iyon at nagpakawala ng malamig na tawa bago muling tumalikod. Nagkaroon ng maningning na pulang ilaw habang ang token sa ikalawang antas ay dahan-daang nahulog sa palad ni Jackie. Ngumiti si Jackie, hindi na tumitingin sa mga tao habang nagsimulang maglakad sa kinatatayuan ng mga manunood. Matapos manalo sa round na iyon, ayaw na niyang mag-abala na manatili sa unang antas. Nang dahan-daang lumakad si Jackie, muling umabot sa pinakamaingay ang usapan ng mga tao. Napatingin ang lahat kay Jackie na may pagtataka at gulat na mga ekspresyon, parang may gustong makita mula sa katawan ni Jackie. Saan ba talaga galing si Jackie?
Siya kaya ay mula sa isang 9th grade clan? O siya ba ay isang napiling disipulo ng isa pang ikawalong baitang angkan? Hindi ko alam, pero hindi ko pa siya nakikita. Hindi ko pa narinig si Jackie. Madalas kong narinig ang lahat ng mahuhusay na disipulo noon, at nakita ko rin ang mga larawan nila. Wala man lang malapit kay Jackie. Baka isa lang siyang personal na disipulo ng ilang powerhouse. Lalong nagiging interesante. Mukhang maraming hindi kapani-pani walang mahuhusay na mandirigma ang lahat ay pumasok sa Whirling World. Kung nakapasok man sila, kung gayon ang Whirling World ay tiyak na mayroong napakahalagang kayamanan sa loob. Hindi na ako makapaghintay na magpatuloy sa paghahanap. Ano ang maaari mong hanapin? Maswerte ka na mabuhay ng 2 taon sa mundong ito ng ligtas. Walang bumababa sa kanilang mga boses habang sila ay nag-uusap. Kung tutuusin, walang nang ahas na magsalita ng masama tungkol kay Jackie sa puntong iyon. Papuri man ito o anumang iba pang talakayan, walang pakialam si Jackie. Nag-aalala lang siya tungkol sa pagsulong. Habang nakatayo si Jackie sa tabi ni Rudy, nagulat siya nang makitang nakakunot ang noo ni Rudy na may maasim na mukha. Lumilibot ang kanyang mga mata sa paligid, tila may iniisip na mahalagang bagay. Nakataas ang kilay ni Jackie habang nagtanong sa mahinang boses, may nangyari ba? With how Rudy usually was, siguradong masayang tatayo si Rudy para salubungin si Jackie pagkatapos niyang manalo ng ganon kakumbinsi. Malamang na binitukan din ni Rudy ang lahat ng mga panlalait na pinuntirya kay Jackie kanina. Gayunpaman, masyado siyang kakaiba sa mga sandaling iyon. Halata namang may nangyari talaga. Napabuntong hininga si Rudy nang magdilim ang kanyang ekspresyon. Gayunpaman, hindi niya agad sinagot si Jackie. Sa halip, pilit niyang kinalma ang sarili habang nakatayo at nakaturo sa malayo. Umalis muna tayo sa lugar na ito. Ang daan patungo sa ikalawang antas ay nasa pinakakanlurang bahagi ng unang antas. Hanggat patungo sila sa direksyong iyon, makakarating sila sa hangganan sa pagitan ng 2 antas. Gamit ang entry token, natural silang makapasok. Hindi naman nagmamadaling magtanong si Jackie kung ano ang nangyari. Pagpasok nilang dalawa sa second level, hindi na ito kasing ingay tulad ng dati dahil sa pagbaba ng bilang. Noon lang bumulong si Jackie, ano ba talaga ang nangyari? Pati expression mo nagbago na. Huminga ng malalim si Rudy nang magsimula na siyang umindayog. Tumangala siya sa layout ng second level. Ito ay halos pareho sa unang antas. Mayroon ding 7 arena, at bawat arena ay may maraming espasyo para sa mga manunood. Kabanata 2846. Dahil mayroon ng isa pang round ng mga selection, mas kaunti ang mga tao sa ikalawang palapag kaysa sa una. Saglit na kinalma ni Rudy ang sarili bago tumalikod at seryosong sinabing, kanina ko lang nakita si Grayson. Dahil sa mga salitang iyon ay biglang nanigas si Jackie. Inulit niya sa pagtataka, nakita mo si Grayson. Sigurado ka bang wala kang nakikitang mga bagay? Ang unang naisip ni Jackie ay nagkamali si Rudy, na pagkakamalang ibang tao si Grayson. Kung tutuusin, matagal nang wala si Grayson. Nawala si Grayson pagkatapos nilang makapasok sa Phoenix Valley. Ngumuso si Rudy habang nakasimangot at nag-isip ng matagal, siguro nga hindi ako nagkamali. Siguradong si Grayson ang taong iyon, maging ang kanyang figure o ang kanyang mukha, sigurado akong si Grayson iyon. Talagang masisiguro ko ito. Bihirang sabihin ni Rudy ang mga bagay na may gayong pananalig, kaya kinailangan siyang paniwalaan ni Jackie. No wonder ganyan ang itsura niya. Kumunat ang noo ni Jackie at nilingan ang daanan na dinaanan nila. Kung tama si Rudy, dapat nasa unang antas pa rin si Grayson. Ang ikinagulat ni Jackie ay ang katotohanan na si Grayson ay talagang isang tunay at asul na alchemist. Walang kakayahan si Grayson para makapasok sa Thousand Leaf City, kaya malamang na may nagdala sa kanya. Sino ang nagdala sa kanya sa Thousand Leaf City? Dati, pare-pareho ang sagot nila kahit saan sila magtanong. Sinabi ng lahat na nakulong na si Grayson. Ito ay dahil siya ang may kasalanan sa likod ng pananambang noong mga oras na iyon mula nang siya ang maglabas ng impormasyon. Matapos marinig ang lahat ng iyon, hindi agad naniwala si Jackie ngunit hindi rin ito kinwestiyon. Pagkatapos ng lahat, ang pananambang na iyon ay hindi kapani-pani walang biglaan. Mayroong iba't ibang mga lugar na hindi kapani-pani walang kaduda-dodang. Kung si Grayson talaga ang nag-leak ng impormasyon, maraming bagay na sana ang malilinawan. Mula nang ipagkanulo niya ang Phoenix Valley, kumusta na siya sa Whirling World? Pagkatapos ng lahat, ang Whirling World ay malapit na nakatali sa Phoenix Valley at sa Unbreaking Pavilion. Hindi pa rin moari ni Jackie ang dahilan. Huminga ng malalim si Jackie nang magdilim ang kanyang ekspresyon. Kung idinagdag niya ang lahat mula noon hanggang sa nangyayari ngayon, naging gulo ang lahat. Wala siyang maisip, ngunit kailangan pa rin niyang pag-isipan ito. Kung tutuusin, ang bagay na ito ay maaaring magsangkot sa kanilang dalawa.
Kumunat ang noo ni Rudy bago sinabing may salungat na ekspresyon, I wanted to go grab him and ask what happened. Gayunpaman, naisip ko ito at nagpigil. Nararamdaman ko tuloy na parang may mali kay Grayson, at ayokong ilantad ang sarili ko sa harap niya. Dati, siya ang may sikreto at tinatago sa amin. Ngayon pwede na tayong magtago sa kanya. Dahil nakita ko siya, maaari nating samantalahin ang pagkakataong mahuli siya. Nakataas ang kilay ni Jackie habang nakatingin kay Rudy na may kasamang papuri. Nagiging matalino ang lalaki. Hindi na siya naging reckless gaya ng dati, kumikilos na naaayon sa kanyang nararamdaman kahit anong gawin niya. Hinaila pa ni Rudy si Jackie papasok. Dumaan silang dalawa sa maraming tao at nakakita ng isang sulok. Bamulong siya, kung tama talaga ako, at ang taong iyon ay si Grayson talaga, kung gayon ang Phoenix Valley ay tiyak na nagtatago ng isang napakalaking sekreto na hindi maaaring malaman ng iba. Baka mauwi pa sa ating dalawa. Sabik na sabik ako ngayon. Gusto ko talagang puntahan at hawakan siya sa kwelyo para tanungin siya kung ano ang nangyayari. Kabanata 2847. Gayunpaman, kahit alam ko na babalaan lang natin ang kalaban bago natin kailanganin kung gagawin ko iyon. Sa huli, ang mga kahihinatnan ay maaaring malubha. Mas maganda kung planuhin natin ng maayos kung paano natin siya dapat lapitan ngayon din. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, hindi talaga sang-ayon sa iniisip ni Rudy. Kung dati lang, baka hindi na nag-abalang magpaliwanag si Jackie kay Rudy, pero nagtiwala na si Jackie sa kanya at nakita na niya ito bilang isa sa kanya, kaya parang may utang siyang paliwanag kay Rudy. Inabot niya at tinapik ang balikat ni Rudy, seryosong sinabi, we should talk about this another time. Sapat na naalam natin na nasa whirling world siya. Hindi mo na siya kailangang tanungin sa ngayon. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay hindi na kinaya ni Rudy. Ang pagkawala ni Grayson ay kumakayod na kay Rudy mula nang malaman niya ito. Halos araw-araw niya itong iniisip. Tumingin siya at emosyonal na sinabi, bakit ayaw mo siyang tanungin? Ano ang pumipigil sa iyo? Lumingon si Jackie at tumingin sa mga mandirigma sa ikalawang antas sa paligid niya, same time niyang sinabi, kailangan mong laging tandaan kung bakit tayo nasa whirling world. Siguradong wala si Grayson dahil sa sarili niyang kakayahan, malamang na pinayagan ito ng mga nakatataas sa Phoenix Valley. Gayunpaman, hindi natin dapat isali ang ating sarili bago tayo magkaroon ng isang tiyak na antas ng kasanayan. Maging si Elder Maurice o ang iba pang mga elder, o maging si Mr. Zane, lahat sila ay magtatago ng katotohanan hanggang sa wakas. Hindi nila gustong ibunyag ang anumang bagay sa amin, kaya dapat mayroong isang napakalaking balangka sa likod nito. Dahil ganoon ang kaso, hindi naman siguro kami masyadong madadami dito. Hanggat hindi ito mapanganib sa atin, hindi natin dapat subukang gumawa ng anumang bagay laban sa kanila sa sandaling ito. Dapat pagbutihin muna natin ang sarili natin. Alam ni Rudy na napakalohikal ni Jackie, ngunit ayaw ni Rudy na manahimik at kumilos na parang walang nangyari. Walang magawa si Jackie. Isang tingin pa lang sa ekspresyon ni Rudy ay makikita na hindi payag si Rudy. Gayunpaman, kailangan niyang pigilan si Rudy sa anumang bagay. Dahil itinago ng mga nakatataas ang napakalaking lihim na ito, hindi nila maipakita ang kanilang kamay bago nila maprotektahan ang kanilang sarili. Alam ni Jackie na masalimuot ang iniisip ni Rudy ng mga sandaling iyon, kaya hinailan niya si Rudy palapit sa kanya, sige, huwag muna nating isipin ang lahat ng iyon sa ngayon. Dadalhin kita sa Tower Market. Maraming magagandang bagay doon. Maaari pa nga tayong bumili ng kahit anong makatawag pansin sa atin. Pagkasabi noon ay hindi niya pinansin ang ekspresyon ni Rudy habang hinihila niya si Rudy patungo sa palengke. Ang merkado ay nasa pinakakanlurang dulo ng ikalawang antas. Ito ay isang lugar na kakaiba sa ikalawang antas. Ang Tower Market ay isang maliit na plaza. Medyo malayo pa sila sa palengke, pero natatanaw na nila ito sa malayo. Napuno ito ng mga tao habang kakaunti ang mga mandirigma na patungo sa lugar na iyon. Ang lahat ay nag-uusap sa isa't isa, nagtatanong tungkol sa ilang mahahalagang kalakal at kung gaano karaming mga espiritong kristal ang halaga ng mga ito. Noong una ay puno pa rin ng pag-iisip si Rudy tungkol sa usapan kanina, ngunit sa palakas ng mga usapan sa paligid, nagsimulang mag-usisa si Rudy. Bamulong siya sa tenga ni Jackie, anong palengke ito? Maaari ba tayong bumili ng mga bagay doon? Nakikipagnegosyo kaya ang whirling world sa ating mga mandirigma? Medyo natarante si Rudy. Nang marinig iyon ni Jackie, walang imak ang kanyang mga labi, the whirling world has existed for countless years. Paanong may natitira pang buhay para makipagnegosyo sa atin? Matapos sabihin iyon, mitigang ipinaliwanag ni Jackie kung saan nanggaling ang palengke. Ang umiikot na mundo ay umiral ng 10,000 taon, at mayroon ding Thousand Leaf City. Walang nakakaalam kung ano ang mayroon. Nangyari noon at ngayon.
Kahit na ano, lahat ng bagay mula noon ay napreserba. Maging ang mga hanay sa loob ng mga lungsod ay hindi nasira sa paglipas ng panahon. Kabanata 2848. Ang merkado ay isang lokasyon para sa mga deal na naiwan mula noong sinaunang panahon. Pagkatapos makuha ang entry token, ang impormasyon ay ipapadala sa isip ng may hawak ng token. Alam ng lahat kung para saan ang lugar na iyon. Ang sino mang naghahanap ng deal ay natural na papasok. Matapos maipaliwanag ang lahat ay tuluyan ng nakalimutan ni Rudy ang iniisip niya kanina. Nakahinga ng maluwag si Jackie. Si Rudy ay nakatutok sa bagay ni Grayson na walang magawa si Jackie. Ayaw niya talagang magpaliwanag ng sobra kay Rudy. Pakiramdam ni Jackie ay siguradong may tinatago sa likod ng lahat. Bago sila magkaroon ng isang tiyak na antas ng kasanayan, hindi niya nais na magmadali upang alisan ng takip ang misteryo. May mga bagay na wala silang magagawa kahit alam nila ang totoo. Dumating silang dalawa sa palengke habang nagkukwentuhan. Sa isang sulyap, mayroong hindi bababa sa 1,000 tao doon. Hindi mabilang na mga stall ang naitayo sa lahat ng dako, at mayroong lahat ng uri ng mga bagay na ibinebenta. Mayroong mataas na antas na mga manual ng pamamaraan, iba't ibang mga table tasks, at maging ang ilang mga tao na nag-aalok ng tulong sa pag-aayos ng mga personal na sama ng loob. Mayroong lahat ng uri ng mga bagay na nakadisplay, lubhang nakakagulat kay Rudy. Habang pinagmamasdan ang buong paligid, bigla siyang huminto at sumimangot, kahit hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari sa labas, may konting kaalaman pa rin ako sa mga bagay-bagay. Pakiramdam ko ang mga bagay na ibinebenta dito ay medyo mahal, ang ilan sa kanila ay ibinebenta sa ilang beses sa kanilang mga presyo. Malinaw na may problema. Pagkasabi niyon ay nag-alala siya na baka hindi siya maniwala ni Jackie kaya hinailan niya si Jackie patungo sa isang stall sa may daanan. Itinuro niya ang isang tableta doon, tingnan mo, hindi ba yan ang snow peel? 10,000 espiritong kristal ay isa ng napakataas na presyo, ngunit ito ay ibinebenta sa 20,000 dito. Doble ang presyo. Hindi ba masyadong absurd iyon? Hindi ka pani-paniwalang natarante si Rudy habang nakakunot ang noo at nagtanong. Inabot ni Jackie at hinaila si Rudy nang walang imak, ayaw niyang mapunta siya kung saan-saan. Kitang-kita nang nasa stall na nakaturo si Rudy sa kanya, at narinig din niya ang sinabi ni Rudy. Bigla siyang nalungkot, anong sinasabi mo? Ang aking mga presyo ay ang pinakamakatwiran sa tore. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo ang iyong sarili. Kung ayaw mong bumili ng kahit ano, itigil ang pagbubuga ng kalokohan. Hindi man tayo makakalaban sa tore, kaya pa rin kitang bayaran pagkatapos nating makalabas. Nagtago si Rudy sa likod ni Jackie sa gulat, sa wakas ay alam niya ang ilang takot. Sumimangot si Jackie at tumingin sa kausap, dahil nakapagtayo ka na ng stall, dapat natural na willing ka na pag-usapan ang mga presyo mo. Kung hindi mo kayang pakinggan iyon, hindi mo dapat iset up ang stall. Bakit mo pakialam kung gusto kong bilhin ito o hindi? Kung gusto mong ayusin ang anumang sama ng loob, pagkatapos ay kunin ang iyong entry token. Bakit hindi tayo maghanap ng malapit na arena para labanan? Dumilim ang mukha ng taong iyon. Nakita niyang nakasuot ng alchemist robe si Jackie, pero may kakaiba pa rin siyang aura sa kanya. Obvious naman na may kahangahangang background si Jackie. Ang sino mang alchemist na makapasok sa pangalawang antas ay magkakaroon ng mga kasanayan o suporta. Nais lamang ng taong iyon na itayo ang kanyang stall ng 2 araw pa at ayaw na ng gulo. Kaya, galit na galit niyang tinitigan si Jackie, hindi na nagsalita pa. Si Jackie ay hindi isang taong walang awa, at ayaw na rin niyang mag-aksaya pa ng oras. Pagkatingin kay Rudy ay hinailan niya si Rudy patungo sa ibang bahagi ng palengke. Napayuko si Rudy habang puno ng panghihinayang ang mukha. Pakiramdam niya ay hindi siya nakakatulong kay Jackie kamakailan, at palaging pinipigilan si Jackie. Hindi siya ganoon katalino, at patuloy na gumagawa ng mga katangahang bagay. Ang palengke ay hindi isang lugar kung saan siya basta-basta makakaturo sa paligid. Hindi man lang niya hininaan ang boses niya kanina, hinayaan niyang marinig ng kausap ang lahat. Kahit sinong may kaunting init ng ulo ay tiyak na nainsulto. Pagkatapos nilang maglakad ng medyo malayo, malamig na sinabi ni Jackie, sa hinaharap, pag-isipan mo muna ang mga bagay-bagay bago ka gumawa ng anuman. Kabanata 2849. Biglang tumanggaw si Rudy, hindi nakita guguluhin sa hinaharap. I swear. Sinulyapan siya ni Jackie at hindi na nagsalita pa. Magmura man si Rudy ay hindi pa rin niya akalain na hindi na magkakamali si Rudy. Pagkatapos ng lahat, hindi pinag-iisipan ng lalaki ang mga bagay-bagay. Ang merkado ay isang gulo, at mayroong lahat ng uri ng mga bagay na ibinebenta, parehong mabuti at masama. Tiningnan ni Jackie ang lahat para tingnan kung may nagustuhan ba siya.
Habang naglalakad sila, biglang nagsalita si Rudy, hindi mo sinagot ang tanong ko. Bakit iba ang mga presyo sa labas? Bakit handa pa rin ang mga tao na bilhin ang mga ito sa napakataas na presyo? Lumingon si Jackie at walang magawang tumingin kay Rudy. Ang lalaki ay palaging nagtatanong ng mga bagay na may kakaibang ekspresyon. Kung hindi sumagot si Jackie, patuloy lang sa pag-uutot si Rudy. Kahit pagalitan siya ni Jackie, magtatanong pa rin siya. Para iligtas ang sarili sa anumang karagdagang problema, matiyagang ipinaliwanag ni Jackie, pinapayagan lamang ng whirling world ang mga mandirigma na wala pang 60 taong gulang na makapasok. Napakaraming tao ang pumasok sa napakaikling panahon, at hindi sila makakalabas sa loob ng 2 taon. Kung ikukumpara, ang bilang ng mga mapagkukunan ay magiging mas maikli. Ang mga presyo ay natural na magiging iba sa Hestia Continent. Ang presyo ng mga table tas ay tumaas ng labis salamat sa kakulangan ng mga alchemists sa whirling world. Kahit na nagdala sila ng sarili nilang supply ng pills bago sila pumasok, naubos na ito. Ang mga alchemist ay isang napaka-espesyal na propesyon. Karaniwan, ang mga nasa isang tiyak na edad lamang ang maaaring maging isang ikapitong baitang alchemist. Mga alchemist sa ikawalong baitang. Gaya nga ng sinabi, biglang nag-react si Rudy sa sinabi ni Jackie, I understand now. Ang mga table tas ay mga consumable, at sa kalaunan ay mauubos ang mga ito. Kahit na mayroong maraming mga materyales sa whirling world, imposibleng gawin ang anumang bagay sa kanila maliban kung mayroong mga alchemist na may mataas na antas sa paligid. Kaya naman tumaas ng husto ang presyo ng mga pills. Tumango si Jackie, 1 linggo na lang, at may mahabang panahon pa bago ang buong 2 taon. Habang pabalik ito, mas maraming pildores ang gagamitin, at mas mamahaling mga pildores ang makukuha. Naisip ko ito bago ako pumasok sa whirling world. Pagdating ng oras, maaari tayong maglaan ng ilang oras upang pinuhin ang mga table tas at ibenta ang mga tabletang iyon para sa malaking kita. Sa pag-iisip niya ay napaawang ang labi ni Jackie. Kahit na siya ay nakakuha ng isang medyo halaga mula sa task hall, ang bilang ay wala pa rin kumpara sa kung ano ang talagang kailangan niya. Kailangan niyang kunin ang pagkakataong makakuha ng mga spirit crystal. Tanging sa napakalaking dami ng mga spirit crystal ay magkakaroon siya ng karapatang bumili ng 9th grade spirit crystals, na siyang pinakamalaking layunin niya sa Hestia Continent. Curious na tinignan ni Rudy si Jackie, Jackie, parang kailangan mo talaga ng mga spirit crystal. May kailangan ka bang bilhin? Kahit na minsan ay mabagal si Rudy at maraming pagkakamali, hindi siya ganap na tanga. Pagkatapos ng mahabang panahon na kasama niya si Jackie, medyo kilala niya si Jackie. Si Jackie ay tila nahuhumaling lalo na sa mga kristal ng espiritu, na hindi kailanman nagbigay ng anumang pagkakataon na kumita ng higit pa. Kabanata 2850. Tumango si Jackie, wala sa mood na magpaliwanag kay Rudy. Saglit silang naglakad paarap nang biglang huminto si Rudy, inabot niya ang braso ni Jackie. Sinaman niya ng tingin si Jackie. Bulong niya, tignan mo yung lalaking nakaitim na damit. Isang papel lang ang nasa harapan niya at wala nang iba. Napansin ito ni Jackie matapos itong dalhin ni Rudy, at naglakad silang dalawa papunta sa lalaki. Sa sandaling iyon, naka-cross-legged ang lalaki at nakapikit para magpahinga. Lumapit man sa kanya si Jackie ay tila walang balak magmulat ng mata ang lalaki. Wala siyang kaharap maliban sa isang napakalaking papel. Sa papel, napakalinaw na nakasulat na kailangan niya ng ikapitong baitang alchemist upang tulungan siyang pinuhin ang isang tabletang pampalapat ng dugo. Ang blood condensing pill ay isang middle tier na 7th grade pill. Makakatulong ito sa isang mandirigma na mabilis na sugpuin ang anumang panloob na pinsala at palitan ang kanilang dugo. Ito ay itinuturing na isang kinakailangang tableta para sa sinumang mandirigma. Ang lalaki ay nangangailangan ng ikapitong baitang alchemist upang pinuhin ang 20 pildores. Ang mga materyales na kailangan para sa mga table tas ay ihahanda lahat ng lalaki, at hindi sila pinapayagang mabaigo ng higit sa 5 beses. Ibig sabihin, 25 bahagi lamang ng mga materyales ang ihahanda ng lalaki. Ang higit na nagpaantig kay Jackie ay ang gantimpala. Malinaw na nakasulat na pagkatapos makumplito ang gawain, babayaran ang alchemist ng 67,000 espiritong kristal. Ang presyo ay medyo kaakit-akit. Matapos tingnan iyon, excited na bumulong si Rudy kay Jackie, ibig sabihin, ang bawat tableta ay mahigit 3,000 spirit crystals. Ang presyo ay medyo desente, at higit sa lahat, gusto niya ng 21 beses. Matapos itong pinuhin, makakakuha tayo kaagad ng 67,000 espiritong kristal. Jackie, gusto mo bang tanggapin ito? Tulad ng sinabi ni Rudy, tila hindi ka pani-paniwalang emosyonal siya. Napabuntong hininga si Jackie habang pinag-iisipan ito saglit bago tumango, hindi naman ito mangangailangan ng ganoon karaming oras.
May takdang oras dito, sinasabing kailangan nating ibigay ang mga kalakal sa loob ng 1 linggo. Hindi masyadong makakaapekto sa amin kung mananatili kami dito ng isang dagdag na linggo. Tuwang-tuwa si Rudy na para bang siya ang ikapitong baitang alchemist nang marinig niyang tatanggapin ni Jackie ang assignment. Dahil sigurado na sila, hindi na kailangang mag-alinlangan pa. Sabi ni Jackie, ako na ang bahala sa negosyo mo. Pwede mo nang isara ang stall mo. Dahan daw ang nagmulat ng mata ang lalaki nang marinig iyon. Ang kanyang matalas na mga mata ay nagbigay kay Jackie ng isang beses, huminto sa ika-6 na baitang alchemist badge sa dibdib ni Jackie. Bahagya siyang umubo habang mabilis na sinabi, I hate unnecessary trouble. Ika-6 na baitang alchemist ka, kaya paano mo mapipino ang isang middle tier na 7th grade na tableta? O mayroon kang isang kamangha-manghang tao sa likod mo. Kung hindi ikaw ang gumagawa ng pagpino, tawagan ng ibang lalaki. Kailangan kong makita ang lalaki para sa aking sarili, kung hindi, hindi ako makakapag-relax sa pagbibigay sa iyo ng mga materyales. Kung hindi, malaki ang mawawala sa akin kung mabibigo ka sa huli. Hindi natuwa si Rudy sa narinig, kaya nakakunot ang noo niyang sinabi, so what if isa siyang 6th grade alchemist? Maaaring mayroon siyang 6th grade alchemist badge, ngunit siya ay isang 7th grade alchemist sa mahabang panahon. Siya ay nagsasanay sa paghihiwalay bago ito, kaya hindi siya kumuha ng pagsusulit. Kung hindi siya nagmamadaling umalis papuntang Whirling World, magkakaroon siya ng 7th grade alchemist badge sa kanyang dibdib. May ilang katotohanan ang mga salitang iyon, at sinadya ng mga ito para mabilis na tanggapin ng lalaki ang negosyo. Matapos marinig ng lalaki ang paliwanag ni Rudy ay napamura siya ng masama. Kabanata 2851. Hindi man lang siya nag-abalang tumangala, kahit ano pa ang sabihin mo, walang paraan na makikipagdeal ako sa isang alchemist sa ika-6 na baitang. 25 hanay lang ng mga materyales ang mayroon ako. Kung sakaling sirain mo sila, wala na akong matitira. Sino ang sisire sa kanila? Medyo nasasabik si Rudy sa mga sandaling iyon. Namula ang mukha niya at gusto niyang makipagtalo sa lalaki hanggang sa huli pero pinigilan siya ni Jackie. Sa totoo lang, makatwiran ang sinabi ng lalaki. Kung si Jackie ang nasa sapatos niya, mag-aalala rin siya na masisira ang mga materyales niya. Hindi madaling magawa ang mga deal. Pagkatapos ng lahat, ang mga materyales na kailangan para sa mga tabletang pampalapat ng dugo ay hindi kapani-pani walang mahal. Natural lang na ayaw niyang makipagsapalaran. Matapos hilahin pabalik ni Jackie si Rudy, inayos niya ang kanyang katawan at same time na sinabing, I will sign a contract with you. Kung hindi ko natapos ang pagpino ng mga tabletas batay sa iyong mga kinakailangan, hindi lamang ako magbabalik sa iyo para sa lahat ng iyong pagkalugi, babayaran din kita ng dagdag na 200,000 espiritong kristal. Ano sa tingin mo? Sa wakas ay naging sanhi ng pagseryoso ng lalaki ang sinabi ni Jackie. Kung pumirma sila ng isang kontrata, kung gayon walang puwang para sa anumang pagsisisi. Ang mga kondisyon na binanggit ni Jackie ay nagpakilos din sa lalaking nakaitim na damit. Kahit na si Jackie ay gumawa ng isang pagkakamali, ang lalaki ay mababayaran pa rin sa kanyang mga pagkalugi. Makakakuha din siya ng karagdagang 200,000 espiritong kristal. Kahit na hindi ganoon karaming mga spirit crystal para sa lalaki, hindi pa rin iyon maliit na halaga. Saglit siyang nag-isip bago tumango at idinagdag, kung ginugulo mo ang mga bagay-bagay, dapat may limitasyon sa oras para bayaran ako. Bibigyan kita ng 5 araw. Kung hindi mo pinipino ang 20 tabletas na pampalapat ng dugo sa 1 linggo, kailangan mong kumpletuhin ang iyong pagtatapos at bayaran ako para sa aking mga pagkalugi sa loob ng 5 araw. Iyan ay kasama ang 200,000 espiritong kristal. Tumango si Jackie, nananagoy na ang lalaki ay medyo matalas na idinagdag sa isang mahalagang sognay. Nang walang limitasyon sa oras, maaaring i-drag ni Jackie ang mga bagay sa magpakailanman kahit na talagang ginulo niya ang mga bagay-bagay. Matapos mapagpasyahan ng dalawa ang nilalaman ng kontrata, masayang naglabas ng scroll ang lalaki para sa kontrata. Tiningnan nila ang laman at tinataka ng kanilang dugo ang kontrata. Nagkabisa kaagad ang kontrata. Karaniwan, ang mga mandirigma ay hindi sumasang-ayon sa mga kontrata ng ganoon kadali. Iyon ay dahil hindi na mababago ang mga kontrata sa sandaling isulat ang mga ito. Kung mabibigo silang panindigan ang kontrata, sila ay parurusahan ng mundo mismo. Ito ay isang bagay na nakamamatay. Gayunpaman, kung ang mga mandirigma ay lubos na kumpiyansa, ang pagkuha sa isang kontrata ay hindi isang malaking bagay. Tiningnan ng lalaki ang nilalaman ng detalyado at hiniling kay Jackie na tingnan din ito. Nang makasigurado silang dalawa na tama ang laman, pinutol ng lalaki ang daliri nito gamit ang kutsilyo. Nang malapit na niyang ibuhos ang dugo sa balumbon, isang hindi pala kaibigang boses ang narinig, sandali. Bakit ka ba nagmamadali?
Sinasabi ko ito sa iyo bilang kabaitan, ngunit kung minsan kahit na ang mga kontrata ay hindi ka pakipakinabang. Ang lalaking ito ay isang pang-anim na baitang alchemist, tiyak na guguluhin ka niya. Mag-aaksaya ng maraming oras, bakit hindi mo pag-isipang muli ang mga bagay? Habang nagsasalita ang kausap ay tumabi siya kay Jackie. Nandoon na ang tao kanina, pero nasa ibang stalls ang tingin niya. Hindi gaanong pinansin ni Jackie ang tao. Matapos lumakad ang tao, napansin ni Jackie na ang tao ay may suot na katulad ng sa kanya. Nakasuot ang tao ng 7th grade alchemist badge, kaya malinaw na isa siyang 7th grade alchemist. Kabanata 2852. Sumimangot si Jackie. Mukhang hindi maganda ang intensyon ng taong iyon. Halatang nandoon ang tao para maghanap ng gulo. Malinaw na naglalakad lang siya, ngunit umaarte siya na parang kagagaling lang doon. Sinadya niyang pinutol ang mga ito sa isang mahalagang sandali. Kumunat ang noo ni Rudy at sinabing, "Stop trying to make trouble." Nagkasundo na ang magkabilang panig sa kasunduan, bakit mo sinusubukang hamarang? Ngumisi ang lalaki, hindi man lang nag-abalang tumingin kay Rudy habang binabati niya ang lalaking nakaitim na damit, "Ako si Mance Noble, isang alchemist mula sa Compass Pavilion." Pagkatapos sabihin iyon, itinuro pa niya ang 7th grade alchemist badge gamit ang kanyang daliri. Kahit nakipag-ayos ka na sa mga bagay-bagay, dapat mong tingnan kung sino ang iyong kinakaharap. Ika-6 na baitang alchemist lang ang taong ito. Malamang naguguluhin niya ang mga gamit mo. Bakit hindi mo ibigay sa akin ang deal? Ginagarantiya ko na makakabuo ako ng 20 table tasks para sa pampalapat ng dugo sa loob ng 7 araw. Pagkasabi noon ni Mance ay biglang nag-alinlangan ang lalaking nakasuot ng itim. Kung tutuusin, kahit anong sabihin ni Jackie, mayroon pa rin siyang 6th grade alchemist badge sa kanyang dibdib. Talagang nagmamalasakit siya kung makakakuha siya ng 20 table tasks na pampalapat ng dugo sa isang linggo. Ano man ang sinabi ni Jackie, napakaraming mga hindi katiyakan. Kung talagang gumawa ng gulo si Jackie, mas madidelay pa siya. Kahit na mabayaran siya, mayroon pa rin siyang mahahalagang bagay na kailangan niyang gawin. Napangiti kaagad si Man sa pag-aalinlangan ng lalaking nakaitim. He pulled out a fan from somewhere and fanned himself as he said, "Hindi ka pa pumipirma ng kontrata, kaya may oras ka pa para magdesisyon. Maaari akong tumanggap ng mas kaunting pabuya. Nag-aalok ka ng 67,000, ngunit 60,000 lang ang gusto ko." Nabalisa si Rudy sa mga salitang iyon nang sumigaw siya, "Sinisikap mong nakawin ang deal na ito." Kalmadong tumalikod si Mance habang tumatango, na walang pag-aalinlangan, "Tama. Sinusubukan kong nakawin ang negosyo mo." Pagkasabi nun ay tinignan niya si Jackie with a challenging expression, parang sinasabi niya kay Jackie na hampasin siya kung hindi masaya si Jackie. Gayunpaman, hindi pinapayagan ng tore ang labanan sa palengke, kaya kinailangan nilang tiisin. Sa sandaling sinubukan ni Jackie ang anumang bagay, matrigger niya ang mga batas ng tore, at agad na tamaan ng kidlat at mamamatay. Galit na galit si Rudy na naging kulay ube ang mukha niya habang paulit-ulit ang paghinga. Wala siyang ibang hinangad kundi si Cole ang taong iyon hanggang mamatay. Napakunot ang kilay ni Jackie at mahinahong sinabi, "Pumunta ka rito para lang manggulo, tama?" Umiling si Mance, "Sino ka sa tingin mo? Hindi mo worth it ang ginagawa ko." Halatang halata noon na tiyak na iyon ang intensyon ni Mance. Naintindihan naman agad ni Jackie. Sinabi ni Mance na siya ay mula sa Compass Pavilion, at sinaktan ni Jackie ang Compass Pavilion. Ang mga taong iyon mula sa unang antas ay malamang na hindi kapani-pani walang hindi nasisiyahan at humingi ng kapwa-disipulo mula sa ikalawang palapag upang tulungan silang magbulalas. Ngumuso si Jackie nang bumalatay sa kanyang mukha ang isang kislap ng kalungkutan. Sa sandaling iyon, medyo nagalit siya. Kinasusuklaman niya ang mga langaw na iyon na hinding-hindi niya maaalis. Ang Compass Pavilion ay parang langaw sa mata ni Jackie. Gayunpaman, hindi gustong bitawan ni Jackie ang deal na iyon ng ganoon kadali. Tumangala siya at seryosong tinitigan ang lalaki habang binibigkas niya, maaaring isa siyang alchemist sa ika-7 baitang, ngunit hindi ka makatitiyak na matatapos niya ang gawaing ito. Pagkatapos ng lahat, mayroon mabuti at masamang mga alchemist sa ika-7 baitang. Kabanata 2853. Ang katotohanan na ako ay pumirma ng isang kontrata sa iyo ay nagpapatunay na ako ay hindi kapani-pani walang tiwala. Kung hindi ko matapos ang gawain ayon sa itinakda, babayaran kita ng sapat na mga kristal ng espiritu. I was already willing to do that, so bakit ka pa nagdadalawang isip? Naninigas ang mukha ng lalaki, biglang nalagay sa mahirap na sitwasyon. Sa totoo lang, nakahilig talaga siya kay Mance. Pagkatapos ng lahat, si Mance ay may ika-7 baitang alchemist badge sa kanyang dibdib. Ano man ang sinabi ni Jackie, nakita lamang ng lalaki ang isang 6th grade alchemist badge sa kanyang dibdib kaya't nagkaroon ng maraming kawalan ng katiyakan.
Napakalaki ng pang-akit ng 100,000 espiritong kristal, ngunit ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Matapos marinig iyon ni Mans, nagpakawala siya ng tawa, hindi ko talaga alam kung saan mo kinukuha lahat ng tiwala mo. Ang isang pang-anim na baitang alchemist ay talagang nangangahas na tanggapin ang isang takdang aralin para sa isang ikapitong baitang alchemist. Sa tingin ko dapat mong malaman ang iyong lugar bago mo gawin ang gawaing ito. Ang 100,000 espiritong kristal ay maaaring hindi gaanong mahalaga sa iyo, ngunit sa huli ay mag-aaksaya ka ng oras ng iba. Ginawa ni Man si Jackie na isang rich kid na hindi nagkukulang ng mga spirit crystal sa ilang salita lamang. Sa sandaling sinabi niya na kumikinang ang mga mata ng lalaking nakaitim na parang naiintindihan niya ang lahat. Tumingin ang lalaki kay Jackie na may makahulugang ekspresyon habang hinihila ang kontrata. Jackie, sorry, pero sa tingin ko tama si Mans. Hindi mo naman siguro talaga kailangan ng mga spirit crystal kung pumirma ka ng ganoong kontrata sa akin. Kung mayroon akong maraming oras, hindi ko iisipin na gawin itong deal sa iyo, ngunit ang aking oras ay limitado. Kailangan kong piliin si Mans, kung sino ang mas magaling. Lalong lumalim ang ngiti ni Mans pagkatapos niyang marinig iyon, ngunit kinuyam ni Rudy ang kanyang mga kamao sa galit habang nakatitig kay Mans ng masama. Biglang napalingon si Rudy sa lalaking nakaitim, may utos na magnegosyo. Sumangayon na kami sa mga tuntunin at pipirma na sana ng kontrata. Bakit bigla kang bumabalik sa mga sinabi mo? Nakataas ang kilay ng lalaking nakaitim na nakadamit habang walang pakialam na sinabi, nagtayo lang ako ng stall dito. Kahit anong sabihin mo, nag-aalala pa rin ako na baka magulo ang deal mo. Lalong nagalit si Rudy pagkatapos niyang marinig iyon. Tinuro niya ang lalaki, gustong ituloy ang pakikipagtalo sa lalaki. Gayunpaman, hinaila muli ni Jackie si Rudy. Dahil nakapili na ang lalaki, hindi na ito pipilitin ni Jackie. Tumalikod si Jackie at hinaila si Rudy palabas ng palengke. Hindi ka pani-paniwalang nalungkot si Rudy, bumubulong-bulong habang hinihila siya ni Jackie, sadyang lumapit ang Mans na iyon para guluhin tayo. Napaka-despicable ng brat na yon. Kung wala ang mga batas, talagang tuturuan ko siya ng leksyon. Pareho kaming alchemist, siguradong hindi siya mas malakas sa akin. Napabuntong hininga si Jackie nang hindi lumingon, nandyan talaga siya para guluhin ako, pero hindi ako basta-basta na lang uupo. Babayaran nila ang presyo. Pagkatapos noon, medyo nag-alinlangan si Rudy habang bamulong, gawin ba nating kaaway ang Compass Pavilion? Tumango si Jackie na seryosong nagsabi, sila ang unang kumilos ng ganito, kaya hindi ko masisi kung gumanti ako. Kailangan mong maunawaan ang isang bagay. Ang pag-atres ay hindi nangangahulugan na sumusuko na ako. Gusto ko lang na ibaba nila ang kanilang bantay. Huminga ng malalim si Rudy, hindi nagpatuloy. Bigla siyang nakaramdam ng conflict. Gusto niya talagang sabihin kay Jackie na hayaan na lang ito. Kung tutuusin, kaharap nila ang isang ikawalong baitang angkan. Kabanata 2854. Mayroong hindi mabilang na mga disipulo mula sa Compass Pavilion. Ang bawat pinatay nila ay papalitan ng isa. Gayunpaman, naiintindihan niya si Jackie. Kahit sabihin niyang hindi siya pakikinggan ni Jackie. Habang tumatakbo ang kanyang mga iniisip, isang pamilyar na figure ang lumitaw sa kanilang harapan. Bigla siyang napatigil nang hawakan niya ang braso ni Rudy, tingnan mo ang taong iyon. Nakakunot ang kilay ni Jackie habang sinusundan ang mga daliri ni Rudy. Nakita niya ang isang pamilyar na figure na naglalakad. Hindi na nagkaroon ng pagkakataong makapag-react si Jackie bago nagmamadaling sinabi ni Rudy, Grayson iyon. Siya yun. Pagkasabi noon ay binitawan na niya si Jackie bago pa makapag-react si Jackie. Sumugod siya habang nakasimangot si Jackie, minumura si Rudy sa sobrang pagkainip. Nang mag-react si Jackie at sinubukang sunggaban si Rudy ay nasa harapan na niya si Grayson. Lumapit si Rudy at hinawakan ang braso ni Grayson. Nagtataka namang lumingon si Grayson kay Rudy. Sa pagkakataong iyon, sobrang emosyonal si Rudy kaya hindi niya pinansin ang lahat. Nasaan ka na? Bakit ka nandito? Anong nangyari sa'yo? Umagos ang mga salita ni Rudy habang ibinubuhos ang lahat ng nasa isip niya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang itanong niya ang lahat sa tono ng pag-aakusa. Namula ang mukha ni Jackie sa galit, hindi inaasahan na magiging walang ingat si Rudy. Matapos makita si Grayson, nawala ni Rudy ang lahat ng kanyang naunang katwiran at sumugod mismo sa harap ni Grayson. Galit na hinatak ni Jackie ang braso ni Rudy, hinaila pabalik si Rudy. Tumingin muna si Grayson kay Rudy na may naguguluhang tingin. Pagkasabi noon ni Rudy, isang matalim na tingin ang sumilay sa mga mata ni Grayson, you have the wrong guy. Hindi ko talaga kayo kilala. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Grayson at umalis. Nakatitig sa papaalis na likod ni Grayson, si Rudy ay may pagtataka sa kanyang mukha. Ano ang sinabi ni Grayson? Hindi ba siya kilala ni Grayson?
Bakit nasabi yon ni Grayson? Ano ang tinatago ni Grayson? Habang nag-flash sa kanyang isipan ang mga bagay na iyon, bigla siyang nakarinig ng isang pasaway. Nakalimutan mo na ba lahat ng sinabi ko sa'yo noon? Sabi ko sa'yo huwag kang umarte, bakit ka nagmamadali? Lumingon si Rudy at nakita ang galit na si Jackie. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang galit na galit si Jackie. Napaatras si Rudy habang bumubulong sa sarili, walang masabi. Sa pagtingin niya kay Rudy, mas lalong nagalit si Jackie. Itinulak niya si Rudy habang mabilis na lumakad papunta kay Grayson. Nang makitang itinulak siya ni Jackie palayo, nagsimulang magpanik si Rudy. Nagmamadali siyang sumunod sa likod ni Jackie, natatakot na baka hindi na siya isama ni Jackie. Habang naglalakad siya, bigla siyang sumulpot sa harapan ko at agad akong nagpanik. Nawalan ako ng kontrol sa sarili ko. Gusto ko talagang malaman kung bakit siya nawala. Pagkatapos ng lahat, ang problemang ito ay bumagsak sa akin sa mahabang panahon. Iniisip ko lang na tanungin siya noon, nawawala ang lahat ng iba pang mga pagsasaalang-alang. Napabuntong hininga si Jackie nang tumigil siya, lumingon kay Rudy ng seryoso, kung gayon nakuha mo ba ang iyong mga sagot? Kabanata 2855. Umiling si Rudy. Wala siyang nakuha. Sinabi pa ni Grayson na hindi sila kilala ni Grayson. Ano ang sinusubukang gawin ng lalaking ito? Talagang hindi niya kami kilala, at tumingin pa sa amin na parang unang beses niya kaming nakilala. Medyo nahihirapang sabi ni Rudy. Malinaw na walang tao sa paligid ni Grayson, kaya bakit hindi niya sinabi ang totoo? Kung tutuusin, ang mga nagtipon dito ay pawang walang kaugnayang tao. Walang mali sa pagpapahayag ng anumang mga paghihirap. Hindi na alam ni Jackie kung paano turuan ng leksyon si Rudy. Malinaw na sinabi ni Rudy na hindi na siya magiging pabigla-bigla, at palaging pag-isipan ang mga bagay-bagay bago gumawa ng anuman, ngunit nakalimutan niya ang lahat sa sandaling makita niya si Grayson, nagmamadaling lumapit kay Grayson. Sumimangot si Jackie, pag nagkamali ka na naman ng ganito, aalis na ako mag-isa. Hindi na kita isasama. Pinipigilan mo talaga ako ngayon. Malinaw kong sinabi sa iyo noon na hindi mo dapat isali ang iyong sarili o pag-usapan ito. Kahit na nakita natin si Grayson, sinabi ko sa iyo na huwag magtanong sa kanya ng kahit ano kung sakaling alertuhan natin ang ating mga kaaway. Maraming bagay ang hindi natin makontrol. Idiot ka talaga. Nakita mo ba kung anong uniforme ang suot niya? Ang huling pangungusap ay praktikal na sinabi ni Jackie sa pamamagitan ng nakagigig na mga ngipin. Napakunot ang noo ni Rudy, nag-isip ng detalyado bago niya biglang lumaki ang bibig. Ang kanyang mga mata ay nagbabantang lalabas sa kanilang mga saksakan, siya ay nakasuot ng damit ng isang disipulo ng Unbreaking Pavilion. Tumango si Jackie habang naglalaro ang iba't ibang emosyon sa kanyang mga mata. Talagang suot ni Grayson ang uniforme ng isang inner disciple ng Unbreaking Pavilion. Ang mga damit na iyon ay hindi isang bagay na maaaring isuot ng sinuman. Higit pa rito, naramdaman ni Jackie ang isang malakas na aura mula sa Grayson kanina. Kahit na hindi ganoon kalakas sa paningin ni Jackie, sigurado pa rin si Jackie na nasa spring solidifying realm na si Grayson. Wala siyang planong magsabi ng anuman kay Rudy, ngunit nag-aalala siyang magdudulot muli ng gulo si Rudy, kaya sinabi niya, dapat ay nasa spring solidifying realm na siya. The moment na sinabi niyang napanganga si Rudy, anong sabi mo? Nasa spring solidifying realm na siya. Si Grayson ang tinutukoy mo. Tumango si Jackie, kahit na pinaghihigpitan siya ng mga batas, at makikita lang natin na nasa late stage na siya ng innate realm, sa aura pa lang niya, masasabi kung nasa spring solidifying realm na siya. Mukhang maraming nangyari. May dahilan siguro siya na hindi niya kami kilala. Pagkatapos mong sabihin ang mga katagang iyon ay may matalim na tingin ang mga mata niya. Para siyang nakatingin sa kaaway. Mukhang hindi lang lihim ang nakatago sa likod nito. Sinabi ko sa iyo na mag-ingat, ngunit tumanggi kang makinig. Ngayon, naalerto na namin siya. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Habang pinag-iisipan ito ni Jackie, mas lalo siyang nagalit. Kanina pa siya nagalit kay Mance, at ngayon ang mga kilos ni Rudy ay nagpadala ng kanyang galit sa mas mataas na antas. Napaawang ang labi ni Rudy habang nakatingin kay Jackie na may paghingi ng tawad. Gusto lang sana niyang magtanong kay Grayson. Wala na siyang ibang iniisip. Ayaw pa sana niyang aminin nang tawagin siya ni Jackie na tulala noon, pero ngayon kailangan na niya. Wala siyang ginawang tama at ginawang gulo ang lahat. Ano ba talaga ang gusto niya? Anong klaseng sikreto meron siya? Bakit parang kaaway ang tingin niya sa amin? Baka matakot siya na may sasabihin kami. Nanlaki ang mata ni Rudy at nagtatakang nagtanong. Kabanata 2856. Umiling si Jackie, hindi ako sigurado dyan, pero ang mas lalo akong curious ay ang katotohanan kanina pa siya naguguluhan na nakatingin sa iyo. Parang hindi niya alam kung sino ka.
Pagkatapos mong sabihin ang lahat ng iyon, tiningnan ka niya bilang isang kaaway. Parang hinawakan mo ang sikreto niya. Hindi niya ba talaga tayo kilala? Paanong hindi niya alam kung sino tayo? Sobrang daming pinagdaanan naming tatlo. Maliban kung nawala ang mga alaala niya, paanong hindi niya malalaman kung sino kami? Galit na galit pa nga siya sa'yo. Labis na nag-alinlangan si Rudy nang sabihin niya ang mga huling salita, ngunit iyon ang totoo. Lumingon si Jackie na puno ng hinala sa mga mata. Sa sandaling iyon, hindi niya talaga alam kung ano ang iisipin tungkol sa sitwasyon. Pakiramdam niya ay may mga bitag sa lahat ng dako, at mga problemang hindi malulutas. Pagkaraan ng mahabang panahon, umiling si Jackie, huwag na nating isipin ito. Kailangan nating magmadali at umalis sa ikalawang palapag. Magagawa natin ang ating mga plano pagkatapos nating maabot ang pangatlo. Bakit tayo nagmamadaling umalis? Curious na tanong ni Rudy. Napabuntong hininga si Jackie, gusto kong dumistansya kay Grayson. Makakakuha lang tayo ng sapat na oras para tingnan ng maayos ang mga bagay-bagay kung malayo tayo sa kanya. Ang mga arena ng ikalawang antas ay may mas kaunting mga manunood kumpara sa unang antas. Gayunpaman, iyon ay kumpara lamang. Pagtingin sa paligid, ang mga stand ay napakapuno pa rin. Pinili ni Jackie ang pangalawang arena para humanap ng mauupuan. Pagkatapos noon, hinailan niya si Rudy para umupo sa tabi nito. Napatingin silang dalawa sa pantay na laban sa entablado, walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Rudy, bakit hindi ka pumipila? Di ba sabi mo gusto mong umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon? Tumaas ang isang kilay ni Jackie, tumingin sa paligid bago niya sinabing, may hinihintay ako. Ang mga panuntunan ng ikalawang antas ay medyo naiiba mula sa una. Hindi nila inaayos ang mga laban para sa amin, ngunit kailangan naming pumili ng aming mga kalaban para sa aming sarili. Sa sandaling sinabi niya iyon ay nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng puti na naglalakad palapit sa kanila. Ang tao ay may malinaw na tingin sa kanyang mga mata at mukhang napakagalang. Umupo siya sa tabi ni Jackie. Napakunot ang noo ni Rudy sa nakita. Ang dalawa sa kanila ay pumili ng isang lugar na mas liblib upang iligtas ang kanilang sarili sa anumang gulo. Gayunpaman, ang tao ay umupo sa tabi ni Jackie kaagad pagkarating niya. Gayunpaman, wala silang posisyon na magsabi ng anuman kung hindi niya sasabihin. Magsasalita pa lang sana si Rudy nang pigilan siya ni Jackie, enough with the nonsense. Tingnan mo muna ang laban, malapit nang matalo ang taong iyon. Tumaas ang isang kilay ni Rudy, pakiramdam niya ay medyo kakaiba ang pagsasalita ni Jackie. Gayunpaman, hindi niya masabi kung saan nanggaling ang kakaibang pakiramdam. Ang laban ay nagpatuloy ng kaunti pa, at isang panalo ang napagpasyahan. Ang lalaking nakasuot ng itim ay bumagsak sa lupa, nagdere ng dugo. Nanalo ang lalaking nakasuot ng berde, at napasigaw siya sa punanibik habang nakatayo sa arena. Nang madala ang lalaking nakaitim na damit, biglang nagsalita ang katabi ni Jackie, ako si Walter Conch, maaari ko bang malaman kung saan ka nanggaling? Tumaas ang isang kilay ni Jackie at ngumiti bago sumagot ng magalang, my name is Jackie, I don't come from any clan. Kabanata 2857. Lumalim ang ngiti ni Walter pagkatapos niyang marinig iyon, kaya ikaw ay isang wandering warrior, ngunit dapat ay napakahusay mo kung nandito ka. Nagsimulang bigkasan ang mga salita ng papuri. Kakausap pa lang ni Walter kay Jackie, pero bigla siyang nagmukhang kaibigan na matagal nang nawala nang ibukan niya ang kanyang mga braso at masayang nagsalita. Tinanong niya si Jackie kung ano ang pinagdaanan niya, at kung saang lungsod siya nagmula sa ikasyam na antas. Tinanong niya si Jackie kung saan din pupunta si Jackie. Mahinahong sinagot ni Jackie ang lahat ng tanong niya. Gayunpaman, tinanong lamang ni Jackie ang anumang mga sensitibong paksa, na nagbibigay ng hindi malinaw na mga sagot. Napakunot ang noo ni Rudy habang nakikinig, pakiramdam niya ay masyadong biglaan ang pagiging palakaibigan ni Walter. Kahit na hindi si Rudy ang pinakamatalino, masasabi pa rin niyang may kakaiba kay Walter. Dahil nasa ikalawang antas si Walter, kailangang maging sanay si Walter. Karaniwan, ang mga malalakas na tao ay hindi kailanman mag-aaksaya ng oras sa sinumang hindi nila kilala. Parang wala silang magawa, kaya bakit sila nag-aaksaya ng oras sa chit-chat? Ipinahayag pa ni Walter ang kanyang paghanga kay Jackie sa kabila ng hindi niya alam tungkol kay Jackie. Ang mga walang laman na pleasantries na iyon ay parang peke. Masasabi ng sino mang malalayong matalino. Medyo naiintindihan naman ni Rudy si Jackie. Ayaw ni Jackie sa pagharap sa mga bagay na tulad nito. Karaniwan na siyang magiging magalang kung mag-abala pa siyang sumagot ng ilang tanong. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, tila matyaga siyang nakikipag-usap kay Walter. Sinagot niya ang anumang tanong ni Walter na para bang isa siyang napakakaibigang kapitbahay. Napatingin si Rudy sa kanilang dalawa na masayang nagkukwentuhan, at mas lalo siyang nataranta.
Pagkatapos nilang mag-usap saglit, biglang sinabi ni Walter, pareho naman tayong gustong umabot sa ikatlong antas. Jackie, simula nung pinagbigyan mo ako, bakit hindi kita bigyan ng pagkakataon? Sabay tayong dalawa sa entablado, at susuko ako sa iyo at papaakyatin kita. Ano sa tingin mo? Hindi man lang inisip ito ni Jackie at pumayag pa nga, salamat talaga, Walter. Panipi. Kinawian ito ni Walter, no need to thank me. Napakasama mo sa akin. Lagi naman akong ganito. Pakitreto ko ng maayos ang sinumang makakasama ko. Nagsalita siya na para siyang santo. Nakangiting tumango si Jackie matapos siyang marinig, sang-ayon sa kanyang sinabi. Natigilan si Rudy. Siguradong malaking scammer ang taong iyon, kaya bakit ganoon kadaling tumanggap ng mga bagay-bagay si Jackie. Parang kapatid pa nga ang tingin ni Jackie kay Walter. Inilabas ni Jackie ang kanyang token mula sa mustard seed, dahil papasok na tayong dalawa sa arena, kaya huwag na tayong maghintay pa. Simulan na natin ang pagpila. Nang makita ni Walter na napakagaan ni Jackie, hindi niya napigilan ang kanyang ngiti. Nagbabanta pa ang ngiti nito na mahati ang mukha habang nagmamadaling naglabas ng sariling token. Matapos pagsamahin ang dalawang token, nakita ang isang malabong lilang glow kung saan dumampi ang mga token. Ang impormasyon ay inilipat sa kanilang isipan. Ang pangalawang arena, labanan ng numero 73. Ika-68 laban na iyon, kaya hindi na nagtagal ang laban nila. Pagkatapos ng lahat, biglang nagbago ang ekspresyon ni Walter. Sinimulan niyang tingnan si Jackie na may harsher na ekspresyon din. Gayunpaman, umarte si Jackie na parang wala siyang alam, kahit na nakita niya ang pagbabago kay Walter, umarte siya na parang walang nangyari. Tumigil ang puso ni Rudy nang makita ang ekspresyon ni Walter. Pakiramdam niya ay may mali, at sinamantala si Walter na nagambala upang hilahin ang manggas ni Jackie. Lumingon si Jackie at sinulyapan si Rudy, sinenyasan si Rudy na kumalma. Kabanata 2858. Matapos mahawakan ng anumang bagay, tila nawala ang pagiging palakaibigan ni Jackie. Tumalikod siya, hindi na nakikipag-usap kay Walter. Naririnig pa rin ito ni Walter noong una, ngunit nang makita niyang napakalma si Jackie, hindi niya napigilan ang kanyang kalmado. Kumunat ang noo niya at nagtanong, tanga ka bang tanga, o may mali ba sa mata mo? The moment na sinabi niyang biglang lumamig ang atmosphere na kanina pa sobrang init. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, hindi nagsasalita. Dahil pareho silang nakamit ang kanilang layunin, si Jackie ay walang ganang magsabi ng kahit ano. Pakiramdam ni Walter ay na-challenge siya nang makita niyang hindi sumagot si Jackie, at hindi man lang nag-abalang tingnan siya. He snorted coldly, pakiramdam mo ba ay nagkaroon ka talaga ng kaibigan? Walang imik si Jackie habang kumikibot ang mga labi. Lumingon siya para tingnan si Walter, gusto mo bang makita akong sobrang takot na takot pagkatapos mong ihayag ang iyong mga layunin? Gusto mo bang pagsisihan ko lahat ng ginawa ko? Ang mga salita ni Jackie ay lubos na natigilan kay Walter. So nakita na ni Jackie ang lahat. Saka bakit pumayag si Jackie na makipagkita sa kanya sa arena? Ngumisi si Walter habang sinasabi, ako ay isang piniling disipulo mula sa Campus Pavilion. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, nahulaan na iyon. Dahil ang kanilang panloob na mga disipulo ay hindi kapantay para sa kanya, kung gayon ang Campus Pavilion ay tiyak na nagpadala ng isang piniling disipulo sa kanya. Matapos marinig iyon ni Jackie, nanatili siyang kalmado habang nakatitig sa labanan sa arena, wala man lang pakialam kay Walter. Pinaikit ni Walter ang kanyang mga mata nang sumilay ang marahas na tingin sa kanila. Ang kanyang mga kilos ay lubusang natapakan ng marupok na pagmamataas ni Walter. Minsan, ang hindi pagpansin sa kanila ay isang mas mabuting paraan ng galit sa mga tao. Ngumuso si Walter, huwag mong isipin na hindi mo may tatago ang iyong takot sa pamamagitan lamang ng paggawa nito. Hindi mo ba alam kung gaano kalakas ang napiling disipulo mula sa ikawalong baitang angkan? Napabuntong hininga si Jackie, hindi talaga gustong makaabala kay Walter. Wala siyang pakialam kung siya ay mula sa ikawalo o ikasyam na baitang angkan. Pareho silang lahat sa kanya. Biglang hindi nakatiis si Rudy matapos marinig ang sinabi ni Walter. Kanina pa niya hinuhulaan kung sino talaga si Walter. Kung tutuusin, ibang-iba ang kilos ni Walter sa nakikita niya sa mga normal na mandirigma. Matapos ibunyag ni Walter kung saan siya galing, mas kinabahan si Rudy. Napalunok si Rudy habang nakatingin kay Jackie. Si Jackie ay nakaupo pa rin doon na hindi kapani-pani walang kalmado, hindi tumutugon sa anumang sinabi ni Walter. Ang mga kilos niya ay lalong nagpabalisa kay Rudy. Marami siyang gustong sabihin, ngunit hindi siya nang ahas na maging masyadong direkta sa harap ni Walter. Napilitan siyang bumulong kay Jackie, aakyat ka na sa entablado maya-maya. Bago pa siya makatapos ay pinigilan siya ni Jackie gamit ang isang kamay. Mas alam niya kaysa sa sino man na kailangan niyang pumunta sa entablado.
Hindi na kailangan ng anumang mga paalala. Sa mga sandaling iyon, maririnig ang mga yabag mula sa malayo. Tumingin si Jackie at nakita ang ilang pamilyar na figure na papalapit sa kanila. Ang mga figure na iyon ay mukhang halatang may masamang intensyon. May puot at galit sa kanilang mga mata. Yung nasa harap ni Mance na kanina pa niya pinagkakaguluhan. Nakita pa niya si Vale sa dami ng tao. Namumutla pa rin si Vale, halatang hindi pa nakaka-recover sa kanyang mabibigat na sugat. Gayunpaman, kahit nasugatan, nagawa pa rin niyang makarating sa ikalawang antas. Halatang nakainom siya ng maraming high-grade na pills. Kabanata 2859. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, hindi nag-react sa mga hindi gustong bisita. Sila ay nasa stand ng mga manunood, kung saan pinaghihigpitan ang labanan. Kung sila ay maglakas loob na gumawa ng anumang bagay doon, ang mga mapaparusahan ay sila. Dahil hindi sila makakalaban, wala siyang pakialam. Obvious naman kung bakit nandoon silang lahat. Bumantong hininga si Mance habang nanunuya, iba ka talaga. Dahil alam mo na ang lahat, bakit parang wala kang pakialam? Hindi mo ba talaga alam kung ano ang kinakatawan ng isang piniling alagad ng isang ikawalong baitang angkan? Huwag mong isipin na hindi mo kayang kumilos ng mayabang sa harap ng alagad ng Compass Pavilion dahil lang sa natalo mo si Vincent. Maaaring medyo bihasa si Vincent, ngunit hindi siya ganoon kagaling sa mga panloob na disipulo. Ngayon, hinahamon mo ang isa sa pinakamalakas na disipulo ng Compass Pavilion. Habang sinasabi nila iyon ay sinimulan nilang palibutan si Jackie. Hindi man sila umatake, napaka-agresibo pa rin nila. Kumunat ang noo ni Jackie. May ilang oras pa bago ang 73 laban. Binalak niyang tahimik na manood ng mga laban. Hindi niya inaasahan na maraming langaw ang lilito. Napabuntong hininga si Jackie. Parang walang kwenta kahit ipikit niya ang kanyang mga mata at bibig. Palagi nila siyang guguluhin kung hindi niya ito lubusang ikulong. Tumingin siya sa ikapitong baitang alchemist, si Mance. Nasa harap ng lahat ang lalaki at mukhang pinuno. Malamig na ngumiti si Jackie, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang alchemist na nagsasalita tungkol sa mga mandirigma ng buong kumpiyansa. Ang mga alchemist ay madalas na hindi kapani-pani walang mahina. Iyon ay isang bagay na alam ng bawat mandirigma sa kontinente ng Hestia. Gayunpaman, tila pinapuna ni Mance ang mga mandirigma na parang wala. Para bang mas malakas siya kaysa sa mga piniling alagad. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Mance nang sumilay ang galit sa kanyang mga mata. Bago siya dumating, narinig niya mula sa iba pang mga disipulo na si Jackie ay hindi lamang sanay, ngunit mahusay din sa kanyang mga salita. Pinayuhan nila si Mance laban sa pagsali kay Jackie sa isang labanan ng mga salita. Hindi pa naniwala noon si Mance, pero parang kailangan ni Mance ngayon. Malamig na ngumuso si Mance, brat. Huwag masyadong masiyahan sa iyong sarili. Kapag nakaakyat ka na sa entablado, malalaman mong nasaktan mo ang isang tao na hindi dapat mayroon ka. Hindi ka isang taong kayang panindigan ng kahihinatnan. Walang imik ang mga labi ni Jackie. Ito ay ang parehong pananalita muli. Sa tuwing may makakasalubong siyang hindi kayang makitungo sa kanya, pare-pareho lang ang sinasabi ng mga ito. Malamig siyang ngumiti, sinabi din iyon ni Vincent, ngunit paano siya napunta. Umasim ang mga ekspresyon nila dahil doon. Hindi napigilan ni Rudy ang mapangiti na naging dahilan ng pagdilim ng kanilang mga ekspresyon. Sabi ni Walter, huwag kang masyadong matuwa sa iyong sarili. Ako ay palaging isang taong nagbayad ng lahat ng aking mga utang. Hindi ako naniniwala sa pagpapalam sa mga tao. Hindi kita papatayin ng madali. Ililigtas ko ang iyong buhay at dahan-dahan kang pahihirapan. Sisirain ko lahat ng galaw mo, para hindi ka makalaban. Pagkatapos, gagamit ako ng apoy para saktan ang balat mo. Kapag ganap kang nasunog, bibigyan kita ng mga table tasks para gamutin ang iyong sarili. Pagkatapos mong gumaling ng kaunti, iiho kita ng buhay. Sisiguraduhin kong pahihirapan ka hanggang sa humihingi ka ng kamatayan. Ipapakita ko sa lahat kung ano ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa Compass Pavilion. Ang mga makamandag na salita ay naging dahilan ng pagkunot ng noo ni Rudy. Nanginginig siya, nakaramdam ng lamig sa kanyang katawan. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, pakiramdam niya ay ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganitong malupit na pagpapahirap. Kabanata 2860. Lumingon siya para tingnan si Walter at nakita niyang nakatingin sa kanya si Walter nang hindi kapani-pani walang seryoso ng mga sandaling iyon. Parang gusto ni Walter na maniwala si Jackie na tiyak na mangyayari ang sinabi niya. Huminga ng malalim si Jackie. Kailangan niyang aminin na mas malakas si Walter kaysa sa iba. Gayunpaman, hindi martial strength ang tinutukoy ni Jackie, ngunit ang kakayahan ni Walter na mangasar sa mga tao ay higit na mas malaki kaysa sa iba. Si Jackie ay hindi madaling magalit, ngunit siya ay galit na galit pagkatapos ng mga salitang iyon. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Jackie, mas tandaan mo ang sinabi mo.
Tumaas ang isang kilay ni Walter, syempre, tatandaan ko lahat ng sinabi ko. Tumango si Jackie bago niya ibinalik ang tingin sa pare-parehong pares na nasa stage. Natahimik muli ang lahat. Si Walter ay may malungkot na kislap sa kanyang mga mata nang makita niyang si Jackie ay muling nakatingin sa malayo. Malinaw na sinabi niya ang lahat ng ginawa niya kanina na may sariling mga layunin sa isip. Gusto niyang mapuno ng takot at pag-aalala si Jackie. Gusto niyang tignan ang gulat na tingin ni Jackie. Gusto niyang magmakaawa sa kanya si Jackie, ngunit wala siyang nakuhang reaksyon maliban sa malamig na tawa. Naging dahilan ng pag-iisip ni Walter kung hindi ba naging malupit ang sinabi niya kanina. Nagdilim din ang ekspresyon ni Mans. Gusto niyang makita ang takot na ekspresyon ni Jackie, tulad ng ginawa ni Walter. Gusto niyang humingi ng awa si Jackie ngunit hindi niya inaasahan ang magiging reaksyon ni Jackie sa pagiging maliit. Huminga ng malalim si Mans saka umupo sa tabi ni Walter. Si Walter lang ang nasa pagitan nina Jackie at Mans. Hindi mapakali si Jackie sa pakikitungo sa mga taong iyon. Matapos tingnan ang labanan sa arena, wala na siyang ibang gustong sabihin. Gayunpaman, ang mga nakapaligid sa kanya ay hindi handang mag-aksaya ng kanilang oras sa ganoong paraan. Huminga ng malalim si Mans, ikaw ang pinakamayabang na alchemist na nakita ko. Kumunat ang noo ni Jackie. Alam niyang hindi basta-basta hahayaan ni Mans na magpahinga. Habang panunuya niyang sinabi iyon, bumantong hininga si Jackie, walang pakialam habang sinasabi niya, dahil tiwala ka kay Walter, bakit hindi tayo tumaya? Agad namang natuwa si Rudy nang marinig niyang may taya. Sa loob ng ilang araw, ito na ang pangalawang pagkakataon na nakipagpustahan si Jackie sa isang tao. Ang taong nauna ay nawala ng 10,000 spirit crystals, kaya nagtaka siya kung magkano ang itatakda ni Jackie sa oras na ito. Nagsalubong ang kilay ni Mans, hindi niya inaasahan na biglang postahan si Jackie. Gayunpaman, hindi siya naniniwala na si Jackie ay may anumang pagkakataon, kaya natural na masaya siyang tumaya laban kay Jackie. Walang pag-aalinlangan na tumango si Mans, pusta tayo kung gusto mo. Magkano ang gusto mong taya? Itinaas ni Jackie ang siyam na daliri, kumusta naman ang 90,000 spirit crystals? Kung nagawa kong talunin si Walter sa 73 laban, bibigyan mo ako ng 70,000 espiritong kristal. Kapag natalo ako, bibigyan kita ng parehong halaga. Kinawian ito ni Mans habang siya ay nagpakawala ng malamig na tawa, okay lang ako sa pagtaya ng 170 spirit crystals, lalo na't 70 lang. Biglang tumawa si Jackie habang nagmamadaling kumuha ng contract scroll at matiyagang nagsalita. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.